Napaisip ako kapag yung party ba, pero sigurado ako na hindi yon dahil mamayang gabi pa naman iyon. Saan po tayo pupunta? Tanong ko. Huwag ka ng maraming tanong. Just go and prepare. We'll wait for you. Utos niya sa akin sabay lakas ng silid. Nagtataka naman ako pero magtataka din ang tatlo at saka kinakabahan dahil baka daw pagbalik niya wala na naman ako. Pero ngumiti ako sa kanila at pinangakong babalik ako. Pero nagulat ako na may ibulsa sa akin na pera, si Ate Rowena. Ibinabalik ko pa yun sa kanya nung una para mapilit siya at sabi niya itago ko raw yon kung sakaling may mangyari at saka isinulat pa nila ang cellphone numbers nila para makasiguro. Natutuwa ako sa kung gaano sila ka-concern sa akin and that's enough for me. But I still accepted the money para hindi sila masyado mag-alala mamaya kapag wala na ako. Matapos kong maligo at magbihis, bumaba na ako ng hagdan at saka hinanap si Ma'am Odette at Sian. Nasa labas pa sila at nagpapahangin. Ma'am? Mahinang sambit ko at lumingon to sa akin at tinignan ako mula baba hanggang taas at sabay irap. Just as I thought. Sabi niya di ko alam kung ano bang ibig sabihin niya pero nanahimik na lamang ako. Maya-maya pa'y may huminto na sasakyan sa harapan namin. Sumakay na kaming tatlo pero ang awkward palang katabi si Sian sa sasakyan. Sa harapan kasi naupo si Ma'am Odette. Nakarating kami sa isang mall at nagtungo sa bilihan ng mga sosyal na mga dress at iba pa. Pagkapasok namin may lumapit kaagad sa amin na mag-assist. Good morning ma'am, sir, I'm Sheila. I would love to assist you. May I know what you are looking for? Tanong na isang matangkad na babae sa amin. Ngumiti naman si Ma'am Odette at nagulat ako nang ilahin niya ako. Well, I want something, a beautiful dress that will fit to this woman. Ngiti niya at nagulat ako sa narinig ko. Ma'am, bakit po ako? Agad kong tinanong at lumingon siya sa akin. Well, you're going to the party tonight. And I did not want to ruin my son's image. And I have to make that woman regret. Kailangan mo mag-ayos, Hailey, okay? Ngiti niya sa akin. Hindi ko alam pero nagpumilit ako na hindi gustong sumama. Pero pinipilit ako ni Ma'am Odette telling me that it's an order. At ayaw niya magkaroon ng chismis kapag hindi ako dumalo doon. Sinubukan kong pilitin na hindi sumama. Pero mukhang nainis si Ma'am Odette kaya I had no choice but to try the dress she picked. Hindi mo lang ako sinabihan ni Sian. Well, speaking about him, tila tahimik ata siya ngayon. Ang daming damit na pinili ni Ma'am Odette at sinabi niya, sa akin na isukat ko yon at titingnan nila. Naiya naman akong inabot mula sa assistant ang mga damit na pinili niya at saka na pumasok ng dressing room. Pagpasok ko doon sa bumangot agad ako at naiinis dahil bakit kailangan ko pa na sumama sa kanila. Ayaw ko sana magpunta doon. Dahil isa pa wala naman akong kakilala sa mga taong nandoon and I'm afraid that they might ask me about our marriage. Pero wala akong magawa kaya naman hinabad ko ng damit ko at saka namili sa mga pinamili ni Ma'am Odette. May salamin dito sa loob ng dressing room. Na ang matapos ko nang isuot ang una isusukat ko ay napatingin ako sa salamin at manghang-mangha ako sa suot ko. Napakaganda kasi nito at napakasosyal tingnan pero hindi ko alam kung bagay ba sa akin but staring at the mirror I felt beautiful. Alam ko, hindi dapat ako na-excite sa magdamit na ito pero ito kasi yung unang beses na kapag suot ako na magagarang damit tulad nito. Lumabas na ako ng dressing room at nagulat pa ako sa kanila. Panay ang pag-iling sa bawat paglabas ko ng dressing room. Para sa akin kasi maganda na yung suot na ito eh. Yung reaksyon nila hindi nila nagustuhan. Hindi ko alam kung ano pa ba ang gusto nilang ayos ko eh. Hanggang sa may napili ako sa mga napili ni Ma'am Odette. Ewan ko pero I think they were beautiful kahit simple lang. Matapos kong isuot, agad akong lumabas at di ko alam kung ano bang tingin nila. But all I know is they look stunned and speechless. At di ko alam kung bakit. Pati ang babae nag-a-assist sa amin tila natahimik. Palagay ko tuloy hindi bagay sa akin ang suot ko. I guess there's no way to evolve this as squatter to be an impressive woman. It's really not about the brand of these clothes but it's about the person who wears them. All the dress I chose were stunning but nothing looks good on her. I can't understand. She's helpless, Sian. Your wife is really unbelievable. My mother is currently on her. I can't understand. I tried to relax my mother and calm her down pero mukhang hindi na talaga siya tatagal. At isa pa, iritado na siya. Lalo na't wala naman siyang magandang nakitang bumagay kay Hailey. Actually, some of them looks good on her pero may kulang pa din. I understand my mother's mood. Mom, let's wait. May babagay din sa kanya. Sabi ko, trying to buy some time for Hailey to find the perfect dress for her. But Mom rolled her eyes and stood up.
Di na talaga siya papapigil pa. I had enough. A cheap woman will always be as cheap as she is. Let's just go home. I'm gonna contact that woman and tell her that we're not coming back to the party. This is embarrassing. But, she exclaimed, Mom, stop being mean. Your words are too much. Sabi ko at bigla naman akong tinignan ni Mom. Telling me, why am I defending Hailey? Galit siya dahil she wants me to be on her side pero wala naman akong kinakampihan sa kanilang dalawa. I just want to be in peace and criticizing my wife won't help. Aalis na sana si Mom thinking it was hopeless pero natigilan siya nang lumabas na si Hailey mula sa dressing room. Even I suddenly froze when I saw her. Finally, the right choice for her. Napakaganda niya and shit. She's letting out the man in me. Nakasuot siya ng isang puting off-shoulder na dress. Medyo maiksi lang ito. Medyo mas mataas to sa tuhod niya pero it doesn't matter kasi maputi naman siya. Simple lang yung dress at walang masyadong design but it looks stunning and beautiful in her. Hindi ko alam na sexy din pala si Hailey. Lagi kasi oversize sa mga damit niya kaya hindi mo yun mapapansin. Nakakaakit siyang tingnan na aminin ko. Nakakatululaway siya ngayon at halos hindi ko na maisara. Ang nakabukang bibig. Paano na kaya kapag inayusan na siya after nito? I snapped myself to wake up when I came to realization that I was thinking too much about how sexy she is right now. Nakakahiya pero lalaki din ako. I cannot deny that I'm also attracted sa ganong bagay. Maganda, sexy at maputi. But it doesn't mean that I'm looking for someone who has a nice and perfect body. However, tiningnan ko sa mukha si Hailey and she looked shy. That she even hunched her head down and I guess she's a little bit uncomfortable sa suot niya. Dahil may pagkamaiksi rin to pero hindi naman masyadong napansin. Lihim pa niyang hinila pababa ang dress niya sa may likuran niya. Mukhang di siya sanay magsuot ng ganong klaseng damit. Pero sa totoo lang, ang cute niyang tingnan ngayon. Samahan mo pa ng pagka-shy type niya. Finally, that's the change I want. Sigaw ni Mom kay Hailey at agad itong lapitan. Umikot pa kay Hailey para saruin ang buong itsura nito mula harap hanggang likod at bigla siyang napangiti, telling how good the dress and how it suits her well. Seeing her like that, parang wala sa isip ni Mom ang galit niya ngayon kay Hailey. Mukhang nakataon ang isip niya ngayon sa party at kay Tita Marcella. So I bet she really pissed my mom that she even forget about hating Hailey. Well, this might be an interesting and nice situation for Hailey. She can rest and go out for a party but then, duda pa rin ako kung bakit kami imbitado sa party na iyon. Knowing Aki, she's not the woman who suddenly invites strangers like my wife. I still have a doubt about her but I still have to see what she's planning to do. I want her also to get out of my life. That it's been years but she's being too much and too nosy. You are so amazing. You look great. Pagpuri ni Mom sa kanya at saka hinila si Hailey. Nanlaki ang mata ko sa sumunod sa dalawa. Agad binayaran ni Mom ang mga napili namin at gumisi kay Hailey. Let's go. We still have something to do with your look. Sabi niya at sinenyasan ng aking asawa na sumunod. Dahil halos naging statwa na ako at nakatitig lang ako sa aking napakaganda at nakakapanibagong asawa. Hindi ko alam kung bakit napangiti ako na makita kung gaano siya kaganda ngayon. Ang kulot na buhok niya at pagkaka-makeup, sobrang bagay na bagay sa kanya. She looks different. Ibang-iba si Hailey kapag nakaayos. I know what's happening in me but I stopped my heart from beating before everything turns upside down again. Hindi ko na kaya pang magtiwala ulit at isa pa, I found out that she left his boyfriend bago kami ikasal at alam kong napilitan lamang siya. Mahirap kalabanin ng first love. Matapos sila mag-ayos, bumalik muna kami saglit sa ranch house para makapagbihis na rin ako. Manghang-mangha pa silang lahat na makita si Hailey. Wearing those makeup and such beautiful clothes na ang layas na nakikita namin araw-araw. Nakakatawa silang tignan, pero hindi ko alam dahil may kirot sa puso ko. Maybe because it hurts me na hindi dapat ako mahulog sa taong tulad ni Hailey. I don't know her that much at all. Hindi ako papayag masaktan ulit dahil hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kapag nasaktan ulit ako. Hindi ko alam kung anong kaya kong gawin. So I put my feelings behind and stayed the way I am, just as always. Napakarami ng taong dumating kami sa venue ng party. Sa isang hotel kami nagpunta, pagmamayari din ito ni Tita Marcella. Nang pumasok pa kami, hindi pa namin makita si Claire, maging ang ina nito. Have you seen them, honey? Naiiritang tanong ni Mom. Simula pa lang nang nasa kotse kami ay gano'n na si Mom. Naiirita at mainit na agad ang ulo, telling us na siguradong magayabang lamang si Tita Marcella sa kanya. Siyan? Isang matinis na boses ang nagsalita mula sa kung saan. Marinig ko lamang kung gaano katinis ang boses. Nang nagtawag sa akin ay alam ko nang si Aki iyon. May pagkamatinis kasi ang boses niya tapos aartehan niya pa kaya mas lalong tuminis. Nilingon ko kung nasa ng boses at doon ko nakita si Aki.
Hindi pa rin nagbabagong itsura niya and I admit, she became more beautiful but she is still stubborn and spoiled brat I knew before. Aki, seryosong pag-welcome ko sa kanya at napanguso naman siya dahil sa reaksyon ko. Halata kasi na hindi ako natutuwa. Sinadya ko din namang tingnan siya ng hindi maganda at pilit ng ngiti lang dahil ayoko mag-isip siya ng kung ano pagdating sa aming dalawa. And I want her to feel that I'm not happy with what she's doing. Grabe ka naman, my loves. Ngayon na nga lang tayo nagkita ulit ng sama pa ng tingin mo sa akin. Don't you miss me? Sabi niya at lumapit sa akin at inayos pa kunwari ang necktie ko. Pero halata namang ipinapakita niya sa akin ng halos lumabas ng dibdib niya. Napairap ako, tinalas ang kamay niya. Stop whatever you are doing. Sabi ko at hindi siya tinitingnan sa mata. Nakatingin lamang ako sa maraming tao nang bigla niyang hilain pababa ang necktie ko ng dahan-dahan at inilapit ang bibig niya sa aking tenga. You still look handsome, my loves. Maybe we can stay in my room after the party? Nangaakit niyang bulong at di ako makapaniwala sa naririnig ko sa kanya kaya naman napatawa ko na mahina. What's funny, my love? Gusto mo ba? Ngiti niya at tiningnan si Mom. You don't mind, right, Mom? Sabi niya. What are you talking about? And don't call me Mom. I don't like your ugly mother. Sagot ni Mama at nagtataka sa sinabi ni Aki. Si Aki halatang nagpipigil ng galit sa sinabi ni Mom. Knowing Aki, alam kong gusto niyang sabunutan at sigawan si Mom pero hindi niya kayang gawin dahil nasa paligid kami ng napakaraming tao. Whatever. Irap niya kay Mom at gumiti naman sa akin. So, what do you think? I'll make you happy. Sabi niya sa akin and she is disgusting. I never thought that my ex would become a maniac. Tinaas kong daliri ko at sinanyasan ko siya na lumapit at sumunod naman siya. Inawakan ko siya sa braso tulad ng ginawa niya. Inilapit kong mukha ko sa may tapat ng tenga niya. You look pretty tonight, young lady. But I don't sleep with someone who is too cheap like you. Do not be furious and surprised that I'm being mean because you don't know how much I changed. So better leave me alone. Or baka naman gusto mong ligawan ko mismo ang kaibigan mong si Kim and make love with her just to let you feel so blue. Mahinang bulong ko sa kanya. Halos manlaki at nagpigil ang katawan niya sa panginig. Hindi ko alam kung sa takot o galit. Alam ko never ako naging ganito sa kanya despite everything she did. I'd always ignored and forgave her pero sa dami nang nangyari sa akin, I am not the man he used to love. I could see the tense in her eyes. Si Kim nga pala ang best friend ni Aki na sobrang kinai-insecurean niya. I don't understand why she have to be insecure with her best friend. Pero ganun nga talaga siya. Mas maganda kasi ang panlabas na anyo ni Kim. Mas maganda nga siguro si Aki pero she just can't admit that to herself. At halos lahat ng ginusto niyang mga lalaki nagkagusto kay Kim. Of course, except me. Di lang naman dahil sa ganda kaming mga lalaki na huhulog. We admit na nagagandahan kami sa ibang babae. Pero it doesn't mean that we have to love them. Some men still care about personality. Shy type kasi si Kim. But when you get to know her at naging komportable ka sa kanya, she's cool. At masayang kasama kaya most guys nagugustuhan siya. Si Kim kasi yung tipo ng babae na hard to get. Hindi basta-basta. Kaya naman nagkakaroon lalo ng interes sa mga lalaki sa kanya noon. I bet until now. She's independent and caring. Di ko nga alam kung paano yan natitiis ang ugali ni Aki after all the rudeness she gave her. Well, mukhang hindi matanggap ni Aki ang binulong ko sa kanya. At nag-walkout siya pero lumingon to sandali at saka galit na sinabi. I thought you and I can still work out. You will regret this, Ian. Minahal kita pero ito lang igaganti mo sa akin pagkatapos ko maghintay na napakatagal. Sabi niya at nagulat ang ibang mga tao sa sinabi niya. I guess she could not control her emotions anymore. At nagawa niyang sabihin yun sa akin sa harap ng mga taong ito. Pero wala akong pakialam. Ewan ko nga dahil si Eli agad ang naisip kong sulyapan. I want to see her reaction pero parang wala lang ang blanco ng mukha niya which is disappointed me honestly. I felt like I was in her to get jealous. How foolish of me, right? Well, matapos ang walang namang kwentang usapan namin ni Aki, gusto ko nang umuwi pero hindi gusto ni Mom. Gusto niya para makita si Tita Marcela and I can't help but to get annoyed. Mom, umuwi na lang tayo. Pagpapumilit ko na makita niya si Tita Marcela talking with some of Aki's friends. Sa palagay ko dahil mga binata at bata pa naman ng mga ito. Agad pumunta si Mom para lapitan ito at makipagplastikan. Sinubukan ko siyang pigilan but she insisted. Kaya naman hinayaan ko na lang siyang iyon ang tatahimik ng utak niya. Pupunta lang ako sa CR. Sabi ko kay Hailey at nahihiya naman siyang tumango. Iniwan ko muna siya para magbanyo. Pero nang bumalik ako ay ang daming mga lalaki ang nakapalibot sa kanya. Getting her number at nakipagkilala sa kanya.
Hindi ko alam pero pinagmamasan ko muna si Hailey na hiyang-hiyang nakikipag-usap sa kanila hanggang sa may isang lalaking umakbay sa kanya. Nakaramdam ako ng inis pero nanatili ako nakatayo. I want to feel the emotion kung nagsiselos ba ako o hindi pero mukhang hindi komportable si Hailey sa kanya hanggang sa napansin ko lumalapit ang ulo ng lalaki sa mukha ni Hailey. Damn it! Mga lalaki nga naman. Of course, except me. I hissed. Agad akong lumapit kay Hailey at tinila siya sa may bewang. Nanlaki ang mata niya sa ginawa ko pero ngumisi lang ako tinignan masama ang umakbay sa kanya. What are you doing, man? Tanong niya at sinagot ko siya agad ng walang pag-aalinlangan. I am her husband, kaya naman wag ka nang makaakbay-akbay sa kanya. Maliwanag ba? Madiin kong sinabi at tumatras naman ito. Sorry, I thought she's single. Sagot nito at saka lumayo sa amin. Ano pang ginagawa niyo dito? Pwede na kayong umalis. Sabi ko sa mga lalaking nakapaligidan sa amin at isa-isa naman silang nagsialisan. Yung iba tila nalungkot pa na malamang taken na si Hailey. Nang mawala na sila agad ko namang ibinalik ang mga tingin ko kay Hailey. Pero napahinto ako at biglang nakaramdam ng hiya at pagkaparo ng pisngi na makita kong gulat pa rin ang ekspresyon ng mukha niya at namumula ang mga pisngi niya ng sobra. I never saw a woman na ganito kapula kung mag-blush and it touches my heart how she reacted. Nakapulupot pa rin kasi ang kamay ko sa bewang niya. Tulala pa rin siya, di na gumagalaw. Bibitaw na sana ako kaso bigla ako nahagilap ang mapapula niyang labi. Ewan ko pero parang may nag-uudyok sa akin na halikan ko siya. Kaya naman agad ko siyang binitawan. Pero dahan-dahan at mukhang nagising naman siya at napailing. Nahihiyang lumayo ng ilang inches lang naman sa akin. Nakakatawa siyang panoorin na ganun. Sian's perspective. Mukhang abala si Mom na nakikipagbonggahan sa naning ni Aki. Natatawa ako makita si Mom na ganon para siyang bata. Hindi ko man alam kung anong pinagtatalunan nila sa may tabi pero halata nang gigigil si Tita Marcela. Gusto ko sanang tawagin si Mom dahil wala namang kwentang pagpunta namin dito. Nag-aksaya lang kami ng oras at palagay ko ayos na siguro yung ginawa ko kay Aki para tigilan niya na ako. Just stay here. Tatawagin ko lang si Mom. Sabi ko at tumango siya. Don't let guys go near you. I said and it was too late before I realized what came out from my mouth but it felt so good, especially when she nodded her head sheepishly. I just can't believe na makikita ko si Claire at Leon dito. What the heck are they doing here? Sa sobrang pagtataka ko'y nilapitan kong dalawa at gulat na gulat silang makita ko. Sian? Lumapit ako kay Leon. Tinanong siya kung bakit sila nandito. What are you doing here? Hindi ba dapat nasa Manila ka? Tanong ko sa kanya. Sinasamahan ko lang si Claire. I have no intentions of leaving the company but I guess Aki have something in her mind that she invited Claire so randomly. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Aki invited you, right? Seryoso yung tanong at napaisip ako sa sinabi ni Leon. Ano ba talaga ang plano ni Aki at kailangan niya kaming ngayain? But why does Leon have to be this woman's bodyguard? I know they were close to each other pero hindi niya ba naiisip ang nararamdaman ko? Di naman na ako magtataka dahil niloko nila ako. Sinasamahan mo siya? Bakit? Ano ka ba niya? Bakit hindi ang magaling na boyfriend niya ang sumama sa kanya dito? I asked kahit pa naiinis, kinalma kong kumikirot na nagagalit kong puso. He is in Japan. Wala siya dito sa Pinas kaya't si Leon ang nag-volunteer na samahan ako. Sagot ni Claire. Sumululyap lang ako sa kanya at di siya pinansin. Hindi ko siya gustong kausap. Aalis na sana ako at babaliwalain ang katotohanang nandito rin sila but then I was taken aback when Leon mentioned my wife's name. Kasama mo ba si Hailey? Tanong niya sa akin. Why are you asking? Kasama ko man siya o hindi, ano naman yun sa'yo? I asked rudely and I bet he could not say he missed my wife dahil nanahimik siyang bigla. Can I meet her? Biglang singit ni Claire. Nakangiti pa siya na mas lalong pinakulo ng dugo ko. Hindi ba obvious na ayaw ko? Siyang kausap. Please Claire, stop what you are doing right now. Stop smiling right in front of me as if we were close just like before. It's disgusting. At kung sinusubukan mo makipagkaibigan sa akin ulit, hoping we can start over again as friends, that is not going to happen. Never in my life that I will accept you again. Sabi ko at pansin kong namamasa ang mga mata niya. I felt the guilt in me pero wala siyang karapatang masaktan dahil di niya alam kung gaano niya ako sinaktan ng sobra. Kung paano ko nahirapan bumangon araw-araw at sinusubukang kalimutan lahat ng panloloko niya sa akin. Naiiyak ka? I cackled and glared at her. Wala kang karapatan, Claire. Do not feel hurt dahil wala ka nun nung ginawa mo kong lukohin at nagpakasarap kasamang. Leon suddenly gripped my arm which interrupted me from speaking.